So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayon guys, usapang diskriminasyon tayo. Dito sa Pilipinas, alam naman natin kung gaano katalamak yan dito sa Pinas, yung mga racism and things. So, ang panonorin natin, meron itong pamagat na Filipino-Nigerian o Malma sa natanggap na diskriminasyon sa isang restaurant. Actually, kahapon, hinanap ko na talaga to sa YouTube kasi gusto ko siyang reactan kasi nag-viral nga siya sa Facebook. Tapos yun, nag-aantay lang talaga ako na may upload dito sa YouTube para reactan ko kasi ayaw ko mag-react doon sa post lang eh. So luckily, nag-post si News 5 everywhere at dito nga pinakita niya yung guy mismo. So ngayon ko lang din nalaman na Filipino-Nigerian para siya. Kasi guys, grabe, sobrang nadismaya ako sa comment section kasi ang tawag nila sa taong ito ay sensitive OA, so something like that. So, parang napagtanto ko ba, bakit ganito mag-isip yung kapwa natin Pilipino, ano? So, yun, again, panonoodin natin ito kasi, yun guys, I'm once called Blackjack too. So, I'm a victim of bullying too. Ewan ko kung basta, mamaya na tayo mag-usap dyan. Isingit-singit lang natin sa gitna-gitna. No? So, again, bago natin simulan, News 5 everywhere. Support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patagalin pa, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Filipino-Nigerian o Malmasa natanggap na diskriminasyon sa isang restaurant. So, like, comment, share, subscribe. Start. Ang diskriminasyon ng isang Filipino-Nigerian. Ulit. Nakaranas ng diskriminasyon ng isang Filipino-Nigerian sa isang restaurant sa Quezon City. Nakasulat sa resibo na kulot at kamukha raw siya ni Blackjack. Nako. Ang nakaisulto pa nang kumprontahin niya ang waitress, binaliwala lang daw siya. Nasa frontline naman. Di ba? Nang kumprontahin niya ang waitress, binaliwala lang daw siya. So ngayon nyo sabihin guys na invalid pa rin ba yung niya, pagiging sensitive niya. So kasi tinutukso-tukso to sa comment section sa Facebook eh. Gigil din ako eh. So tuloy natin. Mamaya magbabasa natin ng mga comment ha. Meron din kasing comment dito na parang natatama na kasi narinig na nila yung side ni Filipino-Nigerian. Tapos yun, meron pa ding mga pasundot-sundot like nakikita ko sa comment section men. Yan yung bibigyan natin ng reaction din yung mga komento ng mga taong yan. Tuloy. Yan si Jerry Dongon. Umani ng daan-daang shares at libo-libong reaction. So ito yon. Ito yung nakalagay sa resibo niya nandun sa baba. Sa naka-black na nakaupo sa 14, kulot ang buhok kamukha ni Blackjack. So, okay. Siya pala si Michael Melvin Odiomeni. So foreigner nga siya. Sa Facebook, ang post na ito ng Filipino-Nigerian na si Michael Odomeni. Nakaranas umano siya ng diskriminasyon sa isang restaurant sa Quezon City. Kwento niya, April 30 nang kumain siya kasama ang mga kaibigan sa naturang resto. Pero bago umalis, nagulat siya sa nakitang note sa dulo ng resibo na tinawag. Di ba? Bago umalis. So, ulit. So, yan yung itsura ni Kuya. Yan yung itsura nung nag-viral. Kasi, men, sa comment section, men, grabe. Sabi nila doon, patingin nga ng mukha, baka totoo naman na ganun nga yung itsura niya. Or, kasi, dinedefend nila yung waitress na, what's wrong with that? It's just, she's describing the person. May mga nagsasabi pa na, ano namang problema dun? Si Blackjack, sikat naman yun ng tao. Tsaka gwapo din naman si Blackjack. Tsaka singer din siya, comedian din siya. So baka ikaw na nag-post ka, yung racist. Like, napatanong ko ba, bakit nalipat dun sa victim ng discrimination yung something? Di ba? Tuloy. Kwento niya, April 30 nang kumain siya kasama ang mga kaibigan sa naturang resto. Pero bago umalis, nagulat siya sa nakitang note sa dulo ng resibo na tinawag siyang kulot at kamukha raw ni Blackjack. Bagamat Diba? ibang spelling sa kilalang si Blackjack, tila ang Filipino-Jamaican singer at Yan si Blackjack. Admitted naman ako na okay lang din naman yung itsura ni Blackjack, Di naman talaga siya totally na yun ng mga kadalasan di na down ng mga Pilipino na kapag ka-black ka kasi kuno-compare ka nila sa uling, negri, to something like that, or yung N-word, di ba? Di kasi, yung mga Pilipino kasi parang nino-normalize nila yung pagtawag sa mga maitim na tao na parang yun, pinapamukha nila na yun nga, N-word ka. Di natin pwedeng banggitin yun kasi parang magagalit dito si Whitey at baka maano pa tayo. So N-word na lang yung gagamitin natin. Di nila matumbok na yun yung problema dito. Hindi naman yung
Si Blackjack mismo dito yung problema eh. 'Di ba? Yung emotions kasi ng tao ini-invalidate nila eh, na kesyo OA daw yung nagreklamo, OA daw yung nagreklamo. Nasasabi nyo lang yan kasi hindi naman kayo yung ginanon eh. 'Di ba? Sige, sabihin natin na parang nagde-describe lang din si waitress. Ang describe ni waitress doon is kulot ang buhok at kamukha ni Blackjack dahil nga maitim siya. 'Di ba? Huwag niyong sabihan na kasi sobrang layo ng mukha nila ni Blackjack Min. So yung restaurant, naka-base lang siya sa kulay. So it means ang nakikita niya doon ay yung kulay mismo talaga. 'Di ba? So in times like that, pwede niya sabihin din na baka kamukha ni LeBron James or kamukha nung sino pa yung mga may team din na sikat or whatsoever. So yun yung pinoprotect ng mga tao na wala namang problema doon. Ang gwapo ni Blackjack eh. Hindi nila nakita yung na ang tinutumbok ng waitress, ayun nga pagiging maitim niya. So ngayon, may mga nagko-comment din. Ang sabi naman din nila, ini-explain lang naman or dinidescribe lang din naman sa kanya eh. Halimbawa kayo guys, tayo mga Pilipino, ewan ko baka ako dyan. Mga Pilipino, kadalasan sa mga Pilipino, pango or pandak, kayo manggi ang balat. Kayo ba kapag kayo yung ginanyan, yung kayo yung nasa pwesto, kasi sabi nyo, as long as she's describing the truth. Kung kayo ba yung sabihin na nakaupo na pango yung ilong, di ba kayo masasaktan dun? Di ba? Wag nyo akong sabihan na iba yung sa kanya kasi Blackjack yun eh. Pogi yun. Hindi naman si Blackjack yung pinag-anuhan niya dun eh. Yung kulay naman eh. Yung kulay naman yung ibig sabihin niya dun eh. Di ba? Di ba? So what if, halimbawa ito naman, anuhan ka na nerd. Yung nerd, siguro tanggap na yun ng iba, pero meron ding iba talaga doon na sobrang sensitive pa sa mga ganyan. Halimbawa, may kalakihan kang tao, chubby or siguro mataba. Sabihan ka, sa table 14, mataba na pandak. Parang gasol. Di porket normal na yan sabihin sa iba guys, pwede na natin yang gawin sa kahit na sino. Kasi bigyan ko kayo ng example. Halimbawa ikaw, panguka or pandak ka or mataba ka. Yang mga word na yan, kung totoo talagang ikaw yan, of course, maririnig mo yan, mga close friends mo, mga member ng family mo, yung mga close talaga, which is tanggap mo na. Like, sabihan ka ng nanay mo na, "Uy, taba." Mga kapatid mo na, taba, taba, taba. Okay lang yun sa'yo kasi yun, kapamilya mo naman, siguro nasanay ka na din. Pero ibang usapan na yun kapag ba kayo sabihan kayo sa labas ng bahay ng random person yung magsabi sa inyo, like for example, dumaan ka sa isang park tapos tinawag ka bigla, "Ang taba oh." "Uy, taba, alam mo ba kung saan to?" 'Di ba? Ma-offend ka of course kasi hindi naman kayo close or parang sometimes kasi ma-off guard tayo sa mga ganyang bagay 'Di ba? Kaya wag niyo akong sabihan na nag-state lang naman ng katotohanan yung waitress. Sometimes kasi meron kasing mga obvious na hindi natin pwedeng sabihin dahil maaaring maka-offend ito sa kapwa natin, sa mga tao natin. 'Di ba? Hindi ka naman hinihingan ng opinion, pero na lang siguro kung hinihingan ka. "Miss, sino ba sa tingin ko yung kamukha ko? Sino ba sa tingin mo yung kamukha ko? Miss, mataba ba ako? Miss, ano bang nakikita mo sa ilong ko?" Something like that. Kung sagutin ka ng babae na, "Ikaw sir, ano ka sir, pango ka sir. Ikaw sir, para kang si Blackjack." Kapag tinatanong ka, of course, pwede kang sumagot na gano'n, tinatanong ka eh. Pero halimbawa ganyan, hindi naman needed yung opinion mo or wala namang, anong tawag dyan? Random person ka lang din naman. Tapos ganyan yung atake mo. Of course, ma-open talaga yung tao sa'yo. Huwag mong sabihin na sensitive yung tao. Kaysa pa guys, hindi porket, mamaya tuloy natin. Comedian na pumanaw noong 2016 ang tinutukoy na nagsulat sa resibo. Na-realize ko na hindi kami close ni ate. Di ba? Para lokohin. Hindi kami close ni ate para lokohin. So sabi niya, nakakaranas na din siya ng mga ganyan or something na siguro natatanggap niya na yan sa mga kaibigan niya na may mga random nga na pumapasok na, "Ay, ano ka? 'Di ba? Para kang si ano. Of course, okay lang sa kanya 'yon kasi may mga bonds na sila eh. Pero kapag kaibang tao na guys, let's respect naman
Wag naman yung sensitive mo. Parang mga tanga eh. Tuloy. Yung ganun. Ma'am, for the longest time here in the Philippines, na ganito, I know I'm different, no? 'Di ba? Hindi yun yung first time na lolokohin ako. Pero nasa ako, nasa desente akong kain. Hindi yung first time na lulukohin ako. So maraming beses na siyang nakatanggap na ganyan, ng ganyan. Pero iba kasi tumin eh. Restaurant, random person, hindi mo kilalang tao, disenteng kainan, random person lang, tapos gaganyan-ganyan ang atake, tapos pinagtatanggol pa ng mga makikitid nating mga kababayan dito na kesyo sensitive. 'Di ba? Na kesyo describing. Pero hindi nila tinitingnan na the way nag-describe yung babae, color yung binabasihan niya. The way nag-describe yung waitress, color yung dinidescribe niya. Hindi naman talaga looks. Tingnan nyo nga. Kalook-alike ba siya ni Blackjack? Of course, nung nag-isip siya ng kalook-alike, color lang yung iniisip niya. Baka nga, LeBron James yung ilagay dyan eh. Baka nga, sino pa ba yung mga kadalasang famous blacks, di ba? Sabihin naman nila, kayo lang kasi nagbibigay ng kulay, men. Alam nyo kung gaano ka talamak yung bullying about color dito sa Pilipinas, men. Ako, ramdam ko yan. Kasi ako, minsan na din akong natawag na, yun nga, Blackjack. Clotty, Mayweather. Sino po yung mga black? Ako, teacher ko nga college, ha. Tinawag ako na, nandito si Clotty, ah. Tapos sasabihin nyo, ano lang yun, parang tawag dyan, compliment sa akin yun kasi sikat si Clotty. Ulul. Alam nyo, nung sinabi sa akin ng sir ko yun, parang, grabe tumatayo yung balahibo ko, min. Grabe, tinawag akong Clotty. Tapos, yung mga kaklase ko, pinagtatawanan ako. Tapos, nung one time din, tinawag din akong Blackjack. Do you think that's a compliment for me? No. Ang tumawag sa akin nun, ini-indicate niya yung kulay ko. Ano naman ang reaksyon ng mga nasa paligid ko? Pinagtawanan ako. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo compliment. Okay lang naman eh kung ano talaga, like for example, grabe komedyante ka, para kang si Blackjack sa pagpapatawa or para kang si Blackjack kung kumanta. Pero yung ganyan na para kang si Blackjack, hinugot lang na word dahil sa kinukumpara ka sa maitim para lang may masabi sila. Tapos yung nagiging ending, pinagtatawanan ka ng nasa paligid mo dahil sa binitawan niyang salita. Ako ramdam ko yan, men. Ramdam ko. Actually, maitim naman talaga ako, men. Ewan ko ba dito sa mga camera ko eh. Wala namang binago dyan. Pero siguro dahil sa ilaw na rin ano. Pero maitim talaga ako. Lumaki talaga ako sa bullying, men. Tapos, yun nga. Minsan na lang talaga. Tahimik na lang ako ano kasi grabe yung mga taong to kung ano lang, pero hindi ko sila hindi ko sila pinapalagan kasi yun nga dahil sa sakit dito, parang name-mental block na lang ako or wala akong maisip. Na yun, randomly nga lang tinatawag ka na Blackjack, Clotty. Basta marami pa halos lahat ng mga tinatawag sa akin mga Mexican, para kang Mexican na mga ganyan. Pero hindi siya good effect ha, kasi pinagtatawanan ako ng paligid eh. So of course, ang mararamdaman ko doon, yung kulay ko yung tinitira. 'Di ba? Hindi yung pagiging kesyo kamukha ko si Blackjack. Dahil sikat si Blackjack, dahil komedyante si Blackjack, dahil singer si Blackjack. Hindi si Clotty dahil sikat si Clotty na boxer. Hindi ganun yun, min. Kulay talaga yung inaatake sa akin. So, in short, dinidiscriminate talaga yung kulay ko. Same as this guy. 'Di ba? So, yun, di ko lang din talaga maintindihan kung bakit sa comment section si kuya pa yung mali. Tapos nung tinanong niya yung waitress, ang sinagot lang sa kanya, wala po. Parang wala lang po, 'di ba? Hindi siya sincere, hindi man lang nagsorry, hindi man lang 'di ba? Ang ganda pa ng approach niya. Sinabi pa niya na, "Excuse me, miss, meron na akong nabigay na bad vibes sa iyo para ganituhin mo ako." Tapos yung isasagot mo ganun lang, wala ka man lang pag sorry or whatsoever. 'Di ba? Tuloy. Then, I don't think I deserve this kind of treatment. Sinubukan naman daw kausapin ng mahinahon ni Michael ang staff ng restaurant. Diba? Pero mas nadismaya siya dahil tila binaliwala lang siya ng mga ito. Sobrang kalmado ako that night. So tinanong ko siya, nag-send ba ako sa'yo ng bad vibes? Kasi para sabihin mo yan, anong rason mo, bakit mo siya ginawa? Tapos sabi niya, wala lang po. 'Di ba? Buti pa nga ito mabait na tao pa nga ito eh. Paano kung
napunta siya sa ano din, attitude din na tao. E di nakahanap siya ng katapat ngayon. 'Di ba? My goodness. Medyo doon ako nalungkot na wala lang. So, feeling ko, nagloloko lang siya or nangaasar lang siya or nambubuli lang siya. I think kapareha nga kami ng feature ng mukha eh. Kaya nga ako guys, ako kulot din naman ako eh. Pina-straight ko lang yung buhok ko. Kasi yun nga, tinatamad ako magsuklay. Tuloy. At that moment. Dahil sa naranasang diskriminasyon, naisipan ni Michael na i-post sa social media ang nangyari para magsilbing aral din daw sa iba. Ayoko na siyang maulit-ulit, especially maraming mga kagaya ko na nandito sa Philippines na hindi tayo sure kung ginagawa rin ba nila yon, kung ano Diba? man, kung paano man nila kami tatawagin, or kung sino Para magsilbing aral. Tapos ngayon, kukomento, nag-post siya para magsilbing aral, warning, or eye-opener ba? Hindi, nakalimutan ko yung word eh. For awareness. Tapos ngayon, aatakihin nyo na ang sensitive. Siguro isa din kayo sa mga mahilig magbitaw ng mga ganyan. Ay, para kang si Lebron. Ay, para kang si ano. Kapag kami nakikita kayong maiitim talaga. Siguro kayo din yung mga ganyan na parang ninonormalize nyo lang kasi guys eh. Para sa akin hindi porket nagawa nyo yung sabihin sa iba ay okay nang sabihin yan sa iba. Huwag nyo sabihin na si Black 1 nga eh. Hindi nga nag-react eh. Bakit itong si Black 2 nag-react? Of course, iba-iba ng personality, iba-iba ng atake, iba-iba ng mood. Di ba? Ako tumatanggap din naman ako ng mga ganyang words. Pero yun nga, nakadepende din sa mood, nakadepende sa place. Di ba? Sabi ko nga sa inyo na halimbawa ganyan, kapag ka nandyan ka lang sa bahay nyo, sabihan ka ng mga pinsan mo or ng mga kapatid mo na kesyo ganyan, maitim ka. Of course, minsan ganyan, parang nasanay ka na, okay lang yun. Pero kapag ka random person doon sa publiko, may mga tao pa na nakakarinig, sabihan ka bigla na, itim, ang itim mo, something like that. Of course, matatamaan yung ego mo dito. Hindi yan sa pagiging sensitive. Wala namang magiging sensitive kung hindi ka rin ano-ano sa mga binibitawan mong salita. Stress ako sa inyo ha. mang kakaiba or may special na feature sa sarili nila at mafe-feel bad about themselves, hindi maganda yon. Tama. Nangako naman daw ang pamunuan ng restaurant kay Michael na tatanggalin sa trabaho ang waitress. Pero hindi raw ito ang gusto niyang mangyari. 'Di ba? Nangako pa yung tatanggalin sa trabaho tapos si kuya pa nga na hindi naman yan yung gusto kong mangyari. Tapos may mga nagko-comment pa dito, natanggal tuloy si ate sa trabaho dahil sa ka-sensitibuhan or dahil sa pagiging sensitive mo. What the heck? Siya pa yung nasisi. Nila ako ng action plan na, okay, starting next month, ititrain namin lahat ng staff namin to ensure na hindi na ito maulit. Tama. Ito, blah, blah, blah. Yun yung gusto kong marinig from them. If I could only demand them na ibalik yung babae. Kasi, at baka victim lang din siya of, yun nga, lack of knowledge and training. No, 'di ba? Agree ako dun, men, na okay lang din naman. Hindi naman talaga ako totally galit sa waitress, men. Kasi yun nga, baka nga sabi ni kuya dito na lack of knowledge lang siya ba? Or yun nga, baka may mga bagay talaga siya na hindi alam. Or baka, yung babaeng yun, sa lugar nila mismo, sobrang normal lang na ganun ba? Na kapag ka may nakikitang maitim, kamukha ni Lebron, no? Uy, kamukha ni Ako natawag din akong agta or yung mga katutubo, yung Aita. Yan, Aita. Yan yung tawag sa akin dati, men. But, sobrang nasasaktan ako, men, kasi kapag sinasabi kasi nila yung mga word na yan, men, pabastos eh. Her work. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng staff at pamunuan ng restaurant. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Wala rin silang tugon sa aming mga tawag at email. Para naman sa isang abogado, malinaw na diskriminasyon at racism ang ginawa ng staff kay Michael. Abogado na nagsabi, tapos kayo mga keyboard warrior, mga sensitive. Pati abogado na nga nakita na nga na malinaw na yan discrimination yan eh. Bagamat walang batas kontra racism dito sa Pilipinas, meron naman daw tayong mga batas para protektahan ang mga consumer. Pwede mo rin license ng tindahan. It violates maraming batas. No? Pwedeng ma-violate yun sa Consumer Act. Discrimination. Oo. Kasi yan, pwede Nasaan ba yung tamang customer service dyan? rin Customer service ba? unjust fixation, reprise penal code, pwede makulong yung gumawa. So maraming pwede siyang Pwede ring unjust vexation.
pwedeng makulong yung gumawa. Marami siyang pwedeng gawing remedies against sa tindahan. 'Di ba? Gawing remedies against sa tindahan. Nagbabalita mula sa frontline. So, yun lang naman. Support nyo yan. News 5 everywhere. Pasensya na pinahaba comment kasi nadadala din kasi talaga ako. Tapos balita kasi ito. Kapag balita yun, nire-react natin. Yun need nating maging maingat. So, need talaga nating magsingit or i-transform talaga natin yung balita. So, yun. Magbasa tayo ng comment ha. So, tingnan lang natin kung may naiwan pa bang mga anong Pilipino dito kahit malinaw na yung yung punto. Nagpalabas na ng si Half. Sabi dito, "Wag naman sanang ganun kabayan. Humingi na lang ng tawad at mag-sorry kung maaari. Wag tanggalin, bigyan po ng last chance. Ikaw kabayan ang lumagay sa katayuan ng iyong biniro. Yun lamang po." Tama naman. Yung sinabi niya. Buti pa to, gising na to. Humingi ng tawad. Tama, humingi ka ng tawad para mabigyan ka ng last chance. Ito, may na ano pa. Sabi niya, straight ang buhok at kamukha ni Cherry White. Stage name of Pinay vlogger. Discrimination ba yan? Of course, hindi. Hindi yan discrimination. Pero kung sabihin mo, I think pwede siyang pumasok kapag straight ang buhok kamukha ni Cherry White. Halimbawa, table number 14, tapos yun yung itsura mismo ni Kuya. Tapos ito yung sasabihin mo. Of course, discrimination din yan. Kasi, alam mo naman na kulot yung buhok niya, tatawagin mo siyang straight, tapos alam mo naman na maitim siya, tatawagin mo siyang Cherry White. Of course, pasok din yan sa discrimination, men. Parang nananadyakan yan. Diba? If you're simply describing someone by their physical attributes like having curly hair and making an observation about someone's resemblance to an artist named Blackjack without any negative connotations and it's used in the derogatory or dismissive manner, then it wouldn't be considered discrimination. It's just a descriptive comparison based on physical appearance and the stage name of the artist. So, paano mo na sure na wala nga siyang negative connotation and it's used in derogatory or dismissive manner? 'Di ba? Kita mo naman siguro, men, sobrang layo ng mukha ni Kuya kay Blackjack. Ano lang yung pagkakapareho nila ni Blackjack? Kulay lang, 'di ba? So, in short, kulay talaga yung tinutumbok ni ate. 'Di ba? Do you think ba kapag nag-aano ka ng kulay, 'di ba race na yung inaano mo sa kanya? Pwede mo lang namang sabihin na yung nasa table number 14. Yan lang. Ano pang gamit ng table number nyo kung ano din pala, maglalagay din kayo ng descriptive na pwede namang makasakit sa tao. Alam naman natin kung gaano nga ka-big deal itong pagiging maitim dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ako ramdam ko yan, men. Ramdam ko yan. Kasi sobrang tagal ng panahon na yan yung atake sa akin ng tao. 'Di ba? 'Di ba? Naranasan ko pa nga dati, nag-flag ceremony kami. Tapos sa flag ceremony sa labas ng school kasi wala naman kaming gate nun. May bata lang. Ako naggaganon lang ako. Tapos tawag dyan, may bata. Sigaw-sigawan niya lang ako, agta. Tapos ako naman, sobrang durog na yung puso ko. My goodness, tong batang to, sino bang nagturo nito? 'Di ba? Manhid kayo eh. Pinalaki na maayos si Kuya, may class at edukado. Napakakalmado. Unfortunately, maraming establishment sa Pinas ang mga judger at races. They will look at you, treat you weird. Ano na yung English ko? Treat you weird when you don't look or talk a certain way. People have forgotten to just be nice and emphatic. Most people are drowning in this world. So agree ako dito, Agree ako dito, men. Naranasan ko yan. I'm from La Union, born and raised, and then nag-work sa Manila way back 2012. Some office mates ko sinasabing maitim ako but I'm proud of local ako from La Union. Take note, nasa BPO na ako noon, mga ka-office mate ko. Some don't have any manners talaga. Dito lang sa Pinas, maranasan yan, masaklap. Doon kapwa Pinoy mo pa bully. Hope ma-terminate yung employee na yan. Di ba? Ito si Kuya, sabi niya, local ako from La Union. So proud siya. I'm proud na local ako from La Union. So
Yung kulay niya, tanggap niya yung kulay niya. Kasi nga proud siya na local siya from La Union. Pero ibang klase yun, guys. Kasi kapag may kanya-kanyang pag-atake kasi yan eh, kanya-kanyang salita ba. Sabi ko nga sa inyo, sometimes meron tayong mga tinatawag na moods. Sometimes okay lang sa atin na rektahin tayo ng tao na ang itim mo pala. Uy, itim. Pero kapag biglaan lang, uy, itim. Uy, itim. Uy, N-word. N-word. 'Di ba? Of course, ibang usapan na 'yun. Masasaktan ka talaga doon. Kahit na 100 beses mo na siyang na-approve na marinig yung word na 'yan na itatawag nila sa'yo, of course, may isang pagkakataon talaga diyan na sometimes parang parang off guard ako doon, 'di ba? Especially kapag tinatawag ka sa harapan ng maraming tao. Ito, kahit di discrimination o racism, kung may asar ka sa taong di mo naman ka-close, nakaka-insulto yun. Pasalamatan na lang itong waitress na Jejemon, hindi tarantado yung napagtripan niya. Di ba? Pwede siyang anuhin doon eh, duro-duruin doon kung nagkataon, malaking tao pa naman yun. Bully masyado yung babae, parang di nag-aaral. Yung isa, dapat sa mga batas na gawin ni Rapi Tulfo, ang Discrimination Act law natin, hindi yung puro siya grandstanding. Nako, nasali pa si Idol Rapi Tulfo dito. Parang wala naman discrimination doon, 'di ba? Di kasi nila nagigets eh. So tingnan natin itong reply. Di ka napalaki ng maayos, no? Porket may halo siyang Nigerian blackjack agad. 'Di ba? Yun yung reply ha. Isa pa to, dapat sa'yo sagasahan. Wag naman. Grabe naman yung sagasahan. Bot reply, propaganda bot. Mama bobot ha. Don't throw around terms. Di mo naman fully naintindihan. Hindi po to high school na mang-joke ka ng ganyan. E paano kung di mo trip si Blackjack? 'Di ba? Sa'yo, pero sa kanya meron. Kaya wag tayo magsalita na hindi natin kilala or close. Hindi lahat ng tao ay tanggap nila ang sinasabi natin. Lalo kinukumpara natin sila sa ibang tao. Especially yan. Meron din kasi yung mga tao na ayaw talagang ikumpara sa iba. No? Kasi yun nga, hindi talaga natin feel. Hindi naman porket idol mo yung tao yan ay idol na rin ng iba. Hindi naman porket okay lang sa'yo yung tao yan ay okay lang din sa iba, di ba? May kanya-kanya naman tayong ano. So, paano naging discrimination yun? Explain mo nga, sinabihan ka lang na may kahawig ka, discriminatory na ba yun? So, di ba? Isa din to, tanga to eh. Hindi nga yung kahawig yung tinutukoy dito, yung kulay namin. Di ba? Yung kulay nga yung tinutukoy. Kasi kung kahawig ni Blackjack, dapat sana ano ba, naka-dredge ba yun? Anong tawag doon ng mga buhok na ganyan, men? Mga parang reggae looks. Baka yun. Okay pa yun. Agree pa ako doon na baka yun nga yung tinutumbok. Pero sobrang layo naman ng itsura ni Kuya eh. Yung kulay naman yung tinutumbok. My goodness. Kaya nga sa kasi Blackjack ay magaling na artist, ang racist na matatawag at hindi siya sinerve kasi kulot siya or what. Yun ang racism, di ba? Dahil artist daw. Kino-compare pa nila sa artist. Pag describe siyang Denzel Washington o Bob Marley, magagalit kaya. Of course, yun nga, kulay nga yung ina-attack sa kanya eh. Ako natuwa ba kung tinawag akong Clotty? Tingnan nyo. Eto pa, basa pa tayo. Parang wala namang masama sa sinulat ni waitress. Naka-black means nakasuot siya ng itim na damit. Kulot at kamukha niya daw si Blackjack. Discrimination na. Dapat nga matuwa pa siya dahil dating sikat na singer yun. May insulto siya kung sinabihan siya kamukha siya ni Justin Bieber. Tigilan natin to guys. Na-stress ako. Ang hirap pa intindihin nila. Akala ko naiintindihan na nila to eh. Kasi sa Facebook men, yun yung mga ano nila eh, atake nila. Inaano nila yung, eto, word for word, ano ang discriminating sa sinabi ng waiter? Paki-explain nga. May sumagot dito. Correct! Kulot naman talaga siya at kamukha ni Blackjack. Hindi naman siya kamukha. Ano masama doon? Mas magagalit ako if sabihan siyang straight na buhok at isoy. Hindi naman, walang discrimination dyan. Hindi lang tanggap. Nakulot siya at kamukha niya si Blackjack. Sige, normalize nyo yan. Pinoy tayo eh. Kanonood nyo yan kay Vice Ganda. Damay na si Vice Ganda. Damay na si Vice Ganda. So, yun. Hay, naku men. Ang hirap talagang ipaintindi sa tao to ano. Na yun nga, hindi nga nila makita talaga ano na. Ay, yung tinutumbok nga ng waitress, men. Yun ngang kulay. Paulit-ulit. Paulit-ulit. 'Di ba? Hindi siya atake ha. Search nga natin kung ano yung mukha ni Blackjack. Kita nyo naman men, ang layo naman talaga ng Blackjack eh.
So, yun. Yun na lang muna sa ngayon siguro. I think, ewan ko, ang dami kong salita. Umabot na ako ng 30 minutes. Nangyayari dito. So, pasensya na ha, kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo. I'm a victim of bullying too. And yun, same lang din. Minsan kasi guys, halimbawa nung nag-aaral pa ako, hindi ko makonfronta yung mga tumatawag sa akin ng ganun. Kasi yun, siguro nahihiya din ako ba na, oo nga no, bakit pa ako magrereklamo? Totoo naman na maitim talaga ako. Parang mahihiya akong magreklamo ba. Pero at the same time, nasasaktan ako dito na tinatawag kang halimbawa ganyan, blackjack, clothier, whatsoever, di ba? So, yun, at dagdagan pa na dawingan nila na isabi sa akin ay parang blackjack. So, ganun ba? Paano talaga siya, painsulto talaga siya na tone of voice. So, syempre, off guard ka talaga. Kasi kung sasabihin nyo na, ay ito lang yan eh. Sinasabi nyo na, ano naman problema kung tawagin kang blackjack? Okay, sikat si blackjack, pogi si blackjack. Wala naman problema talaga sa mukha ni blackjack eh. Ang kaso lang dito, yung ibang tao, tinitingnan si blackjack as maitim. So ngayon, halimbawa ako, binato nila ako ng word na blackjack, bakit nagtatawanan yung mga tao sa paligid ko? So anong mararamdaman ko sa mga tawang yun? Tumatawa ba sila dahil kahawig ko si blackjack na sikat? Di ba? Tinatawanan nila ako kasi naalala nila yung kulay. Kulay talaga yung inaatake sa akin. Hindi naman talaga si blackjack eh. Siguro yung mga nagtatanggol ito ay opinion ko lang din naman or ito yung mga naiisip ko ngayon. Siguro yung mga nagtatanggol na okay lang natawagin siyang blackjack. Kasi describe lang din naman yun ng tao or wala namang problema kay blackjack. Siguro yan yung mga tao na kapag nakakakita sila ng maitim, yun din yung tawag nila sa kanila. Blackjack. Uy, blackjack, halika rito. Siguro dahil nasanay na sila, hindi na nila nakikita or siguro hindi na nila na-check ba na okay lang ba sa taong yan na tawagin mo siyang blackjack dahil maitim siya. Okay lang ba sa taong yan na tawagin mo siyang mataba? 'Di ba? Ako nga dati may kasamahan ako dati na mataba siya Tapos every time talaga book ang tawag eh. Yung book parang tambok yun 'di ba sa Bisaya. Book. So, parang yun yung nakasanayan niya na word. Pero kapag random person yung tatawag sa kanya, masasaktan siya eh. Kasi, sino ka? Ba't tatawagin mo akong book? Nakikibook ka sa akin na. Di ba? Same lang din dito sa kulay Siguro, yan si kuya, may mga tao na pwedeng tumawag sa kanya na same as blackjack. Pero hindi lahat Sana yun yung isipin natin, maging sensitive tayo. Walang sensitive na tao kung walang insensitive na tao. Tama ba? Hindi. Walang sensitive na tao kung hindi natin sila aanuhin Of course, sensitive talaga sila sa mga ganyan kasi sila yung hawak ng nila. Kasi sila yung nakakaramdam niyan eh. 'Di ba? Sana wag nating invalidate yung feeling ng iba, no? So yun nga so yun lang naman muna. Iwan ko kung ano yung pinagsasabi ko na gigigil din kasi ako. So, umabot na tayo ng 40 minutes. So I think that's it lang muna. Thank you so much for watching Filipino is Isa. So like, comment, share, subscribe Filipino is Isa.